Lumuluha, walang mata. Lumalakad, walang paa. Tingin mo, anong sagot dito? May dahon ay di halaman. Maraming mukhay, walang buhay. Ang laman ay karunungan. Dalawang magkaibigan, magkadikit ang baywang. Kapag sila'y namasyal, nahahawi ang daan. Huminto ng pawalan, lumakad ng talian. So, mga ano po ito, mga buktong. Tingnan natin kung tumama ang naisip niyo mga sagot. Ito po yung mga sagot. Ballpen o pluma. Sa unang buktong. Pangalawa is, ang sagot po doon ay aklat. Then, doon sa pangatlong buktong is gunting. At doon sa pang-apat ay sapatos. So, mga sagot na nagpapaalala sa atin ng isang bagay o pangyayari na tumutulong sa paghubog ng ating pagkatao. Academic at karakter. Ballpen, aklat, gunting, sapatos. O mga bags, mga gamit sa pagpasok sa paaralan. We're going back to school. Ready na ba kayo mga kabataan? May mga batang nag-aaral dito? So, enrollment na. Ano na kaya ang kahinatnan ng edukasyon sa ganitong kondisyon na hinaharap ng mundo? At paano akapin ng mga batang mag-aaral ang makabagong paraan ng pag-aaral kung matuloy man ang pagbubukas ng paaralan nitong Agosto? Ang tawag sa batang nag-aaral is pupil. No? So, ito yung naalala natin tuwing tayo ay nagbabalik tanaw sa ating pagiging estudyante o yung mga babalik sa pag-aaral. No? Pag sinabing pupil, ikaw ay nakikinig sa iyong guro, sa lahat ng sasabihin ng guro mo, ay papakinggan mo upang matutunan mo, no? Ang bawat tinuturo nila. Ako noon, ang routine ko pag ako ay estudyante, pagkagaling sa school, uwi ng bahay. So, pagdating ng bahay, pahinga ng konti, then review. No? So, walang laro. So, nakafocus sa pag-aaral. So, ang distraction lang noon is yung paglalaro. So, how much ngayon sa panahon natin? No? Napakaraming distraction. Okay, so kayo, paano kayo naging estudyante o kayo mga bata, paano kayo naging pupil? Sa pagiging pupil, tayo ay tinuturuan ng ating guro sa iba't ibang subjects. At sa pagtugon sa kanila, tayo naman ay nagsisikhay sa pag-aaral. Nagsusunog ng kilay at nag-aaral mabuti upang pumasa. Subalit ang pinaka-purpose natin ay upang matuto at magamit natin sa susunod na yugto ng higher education natin. And even to the point na tayo ay makapagtapos ng mataas na antas sa kolehiyo upang magkaroon ng kahandaan sa harapin nating buhay. Disciple. No? Pagdating sa buhay spiritual natin, may tinatawag tayong pupil din o estudyante. So, these are disciple. So, a person who is a pupil or student, a true disciple follows his teacher in everything. In Christianity, disciple primarily refers to dedicated follower of Jesus. Therefore, it is important to understand carefully the role of a teacher and student in discipleship, that both may become dedicated follower of Christ. Why? Kasi sa discipleship, ito yung pwedeng maging output niya. No? One is, a true teacher will produce true disciple. So, automatic yun. No?
Pag sinabing true teacher, ito yung naging true disciple din. So kung ano yung talaga natutunan niya at yung kanyang estudyante ay sabi nga kanina ay kanyang ina-adapt o kanyang pinapakinggan ng mabuti ang kanyang tagapagturo. So ganun din siya magiging, no? So true teacher will produce true disciple. Pangalawa, true teacher may produce false disciple. Why? No? So walang problema doon sa nagtuturo at nagkaroon ng problema doon sa nakikinig, no? So maaring hindi niya pinakinggan ng kanyang teacher at gumawa siya ng mga bagay labag o malayo doon sa itinuturo sa kanya. No? Pangatlo, false teacher will produce false disciple. Same as with number 1, ito yung usually na nangyayari, no? Pagka hindi true disciple ni Christ yung nagtuturo, automatic yung kanyang tinuturuan ay magiging false disciple din. And pang-apat, false teacher may produce true disciple. No? So nagkaroon ng positive na output. So paanong paraan ito? Pag yung nakikinig, no, ay nagkaroon ng na-open ng kanyang mind na maghanap ng katotohanan, so makikita niya na may mali sa tinuturo sa kanya, therefore, hahanapin niya kung ano yung totoo, so nagpuproduce ito ng true disciple. No? So, ang pinaka-perfect dito is yung number 1, no? Then, sa number 2, okay doon sa part na nagturo, doon sa nakinig is doon nagkaroon ng negative. At maganda naman yung nangyari doon sa pang-apat. No? So, both teacher and student become true disciples of Christ if they learn to follow Jesus according to the will of God. Carefully studying His Word. Kasi kapag huminto ka sa pagbabasa, pakikinig at pag-aaral, ay posibleng maligaw ka ng sarili mo o ng ibang tao. So, atin pong sabay-sabay na basahin itong ating tema, ang ating verse. Sige po, Colossians 1:28-29. Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. To this end, I also labor, striving according to His working, which works in me mightily. So these verses give us 5 ideas that we need to remember in complying with the Great Commission in Matthew 28:19. No? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Him we preach, no? So, kung sinabing you preach Jesus, o you sa ibang version, proclaiming Jesus Christ, no? So, pangalawa, warning every man and teaching every man in all wisdom. So, utilize all wisdom to warn and teach follower of Christ. Then, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So, present everyone perfect or mature in Christ. Then, to this end, I also labor, striving. So, invest hardship, struggles, strength, and energy. Then, according to His working, which works in me mightily. So, lean on God's work with power in you. Okay, so kung ating isa-summarize yun, no, sa 5 yun, no? So, una is, nagkakaroon tayo na naman ng acronym dito, which is the pupil, no? Yung P natin is proclaim Jesus in Christ in your life. U, utilize all wisdom in warning and teaching. P, present everyone perfect in Christ. I, invest efforts and hard works. And L,
Lean on Christ's mighty power. Proclaim Jesus Christ in your life. So Matthew 10:32, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. So kung ikaw ay nagpapatotoo, nagpa-proclaim ka sa Panginoong Jesucristo, asahan mo, no, na ikaw din i-acknowledge kanya sa taas. Hindi yung to the point na tatatwa ka niya, no? Then sa Luke 8:39, return to your house and describe what great things God has done for you. So he went away proclaiming throughout the whole city what great things Jesus had done for him. Ang utos sa kanya sa bahay lang, no? Pero sa buong lugar niya, no? Binalita niya ang mga magagandang bagay na ginawa sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin natin sa kwento ng ating Panginoon, every time na siya'y magpagaling, every time na siya'y magpalayas ng demonyo, ano sinasabi niya dun sa taong gumaling? Pinauwi niya, di ba? Di naman niya agad sinasabing, sunod ka sa akin. No? Pinauwi niya. So, ibig sabihin, kailangan mauna tayong mag-testify, no? I-proclaim natin ang Panginoong Jesucristo sa bawat tahanan. 1 Peter 2:12, keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. So, pinapakita po rito na kailangan yung tangan-tangan nating magandang testimonya, no? Ito ay ating pangalagaan. Na kahit anong sabihin na nakapalibot sa atin, kahit sabihin lang may ginagawa tayong di maganda, pinagbintangan tayo, pero nakikita nila na ikaw ay nagiging mabuti pa rin sa kanila. So, ginagawa mo pa rin yung kung ano yung dapat gawin, no? So, makikita nila talaga sa kilos mo pa lang. Makikita nila na nagwo-work na o nagte-testify ka na sa Panginoon na tinanggap mo. Telling about Jesus, not about you or anyone else or anything else. No? And in this generation, karamihan laman ng testimony kung paano yumaman. No? Material things were magnified. Natatabunan na yung kung paano sila binago na makilala nila ang Panginoon. Though outwardly, no, sa panlabas natin, pinoproclaim natin ang Panginoong Jesucristo, but sometimes, inwardly, our motive is to make much of ourselves. Front lang pala. Lahat para makalapit ka lang for your self-agenda. Remember, we are serving God who sees every hidden desires of your heart. So be careful to present it in front of Him. All must testify for Jesus by taking care of your testimony. So, ulitin ko, una, sa loob muna ng bahay. No? Kasi kung sino kayo sa bawat pamilya na meron kayo, asahan mo, ganun kayo kahit saan man kayo makarating. No? Hindi yan madadaya. No? Kaya, lagi natin umpisahan sa loob ng bahay, doon natin ipakita yung ating testimonya. Next, utilize all wisdom in warning and teaching. James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Pag kailangan mo ng wisdom, so that makapag-decide ka ng tama, then ask Him, no? At yan ay pagkakalob sa iyo. 1 Corinthians 1:30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. So Jesus is the wisdom itself, no? So kung maalala natin,
Yung sa John 1:1, no? Yung that the word, no, is in the beginning, no? And the word was with God, and the word was God. And pagdating dun sa 14, no? And the word became flesh, no? So yung wisdom na yan, no, nakasama before at naisulat na, no? Nandito ang wisdom. So if you need wisdom, ask, then hanapin nyo rito. It will guide us, no? This is our wisdom. Kasi yung wisdom na yan ang gagamitin natin sa pagwawarn at pagtuturo. Warning sa sarili natin, pagtuturo sa sarili natin, at the same time, pagbabala sa ibang tao at pagtuturo sa ibang tao. 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kaya nga sabi ko po kanina, wisdom, no? Ito po yung ating ginagamit, no? So, sabi po diyan, ito ay hiningahan ng Diyos, no, na ginagamit natin sa pagtuturo, sa pagbabala, no? At sa pag-training sa righteousness. This is a higher level of discipline, no? That requires teaching, rebuking, and correcting using scripture. We train those who lead in the Word of God and show how to live that glorify Him. Ang responsibilidad natin ay hindi lang magturo ng tama, maging sa pagbibigay ng babala kung sila ay lumalayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Doon sa payak niyang mensahe sa kanyang salita. So we not be silent when they are living in opposition to the scripture. No? Kailangan nilang malaman, no, na sila ay naliliis na. Hindi natin kailangan i-please ang tao to the point na di na natin sila itatama. Bakit? Kasi baka masaktan sila o magtampo. No? Do correction with the spirit of gentleness, using scripture and not from your own idea or understanding. Ang tanong ito, lahat ba ay dapat magturo? First Peter 4:10 says, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, lahat tayo rito, may kanya-kanya tayong gifting. No? May tinanggap tayo. So, yun, dapat gamitin natin yun. So, kailangan ma-discover natin ano yung gift natin. Romans 12:6-8, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. We cannot give what we don't have. And likewise, we do not have to uphold what we have. No? Halimbawa, wala ka naman, itong gift na to, ba't pipilitin mong ito yung ibigay mo, so wala kang maibibigay. No? Pero, meron din isang case naman na meron kang gift na to, pero ayaw mo namang ibigay, no? Ina-uphold mo. So, both sa sitwasyon na yon ay may mali. No? So, sa tanong na kung ang lahat ba dapat ay magturo, anong sagot? Diyan sa verses na yan, hindi. This is the wisdom that give peace to Christians that were guilty because they do not have the ability to teach as part of discipleship. No? John 15:1-8, yung sinasabi doon na yung the vine and the branches. No? So, nagiging ano po ito nagiging struggles po, no? Kwento ko lang, naging struggles po ito ng mga matatanda
doon sa baryo kung saan kami nagsiserve ni Precious, no? Yung dumating sa point na nagtanong po sila, ano ang mangyayari sa kanila na up to now wala silang nadi-disciple. Yun ang pagkakalam nila, ha? Kasi ang alam nila discipleship yung talaga nagtuturo ka. Na parang itong ginagawa ko, I'm teaching. Paano po yan? Pastor, wala pa po kaming disciples kahit isa. Ano po kayang mangyayari sa amin? Kasi one time may na ituro, no, na yung fruit doon sa sinasabi ko kaninang the vine and the branches, yung fruit, yun daw yung sinasabing fruit mo, na yun daw yung mga disciple mo. Eh kung babasahin yun, ang sinabi pa doon, na pagka ang sanga ay hindi nagkaroon ng bunga, ito ay puputulin at itatapon sa apoy. So parang nagkaroon siya ng guilt. Paano po kami, pastor? Wala kaming disciple kahit isa. Eh, ang inahingi sa amin, 12. No? Paano po kami? Eh, ibig sabihin, wala kaming kaligtasan. No? So, para lang magkaroon ng kalinawan tayo, yung fruit doon, hindi yun yung mga disciples, ha. Meron akong isang exposition, no, na i-post ko na the fruit is actually na pinag-aaral natin, no, sa Philippians 1:11 and Galatians 5:22-23. These are the fruit of righteousness, fruit of salvation, and fruit of Holy Spirit, no. Na yun talaga, pag wala sa'yo, walang manifestation, so hindi ka talaga, wala ka talagang kaligtasan. At ang fruit na ito yung sinasabi, the fruit that will last. Yun yung karakter na meron ka, the Christ-likeness, na kahit wala ka na sa mundong ito, bit-bit mo yun. No? Hindi yung alam natin na disciples na fruit lang natin. So, pag namatay ka, iiwan mo sila rito sa lupa. No? So, nagkaroon sila ng guilt. So, sabi sa kanila, di mo kailangan magturo. But yung pinag-usapan natin kanina na yung proclaiming Jesus, yung nag-testify ka pa lang, no? Na pinapakita mo sa buhay mo na ano meron ka nung ikaw ay nakilala mo ang Panginoong Kristo. So itself, no, magsasalita na yan. So you are part of the preparation nung puso nung makakita sa iyo. That's why pagka ang seed ay tinanim na sa pusong yon, nakukultivate na yon. So nagkakaroon na siya ng napiprepare na siya. So ang seed na itinanim sa matabang lupa, ito ay tutubo at mamumunga. So nagkakaroon ka ng part sa ministry, no? So kaya tayo dito, pangalagaan natin yung testimony na meron tayo nung tinanggap natin ang Panginoong Kristo. Let's say, yung pagiging pupil natin, pagiging estudyante natin, sa eskwela pa lang, no? Na kahit hindi ka pa nagsasalita sa kaklase mo, makita sa pamumuhay mo, no? Makita na ikaw ay hindi nandadaya, no? Makita na ikaw ay hindi nangongopya, no? So yun ay tinutulungan mo na siya, magkaroon siya ng cultivated heart. Hindi tulad ng halimbawa na nakita sa'yo lahat ng hindi dapat gawin, so parang hinaharangan mo na, ay ganito pala ang mga Kristiyano, nandadaya. So, be careful doon sa ating mga testimony. Ano naman kaya ang mangyari kapag ikaw ay nagturo? No? Pero wala ka naman talaga gift sa pagtuturo. Either you were pressured o nainganyo ka dahil sa sales talk na din ng isang di rin sure kung meron siyang calling. Or nainganyo ka ng sarili mo because of the false promises in serving. To be somebody, respected, full of authority, to gain financially and materially. So ano kayang pwedeng mangyari sa kanila? False teacher will produce false disciples. So nakita natin yung unang-una kanina, di ba? Yung pangatlo. 2 Peter 2:1-3. But there will also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. Sino kausap niya rito? Those are Christians, no? They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves.
Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Gawa-gawa na lamang po. Their condemnation has long been hanging over them. Napakatagal na, no? Hindi napapansin, pero still, nagpapatuloy pa rin, no? Dumadami pa rin ang naniniwala sa kanila. And their distraction has not been sleeping. No? Sabi po sa James 3:1, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Isang babala po doon sa mga nagbabalak magturo, no? Na kailangan talagang siguraduhin nyo na kayo ay may calling, at the same time kayo ay may gift. Kasi pagdating ng araw, mas husgahan tayo ng mayroong kahigpitan. No? Ang maling turo ay pwedeng manggaling mismo sa loob ng church. Sinabi po dyan, no? Church ng Panginoon. Kaya sa may mga gift ng understanding, wisdom, discernment, and teaching, please use the scripture properly to correct our co-workers. Huwag matakot. Actually, maging tapat lamang po. Kasi po ang iba natatakot dahil daw po na they don't want to touch the anointed and submit to the authorities. Tama naman po yun. No? Tama po yun. Kaya lang po, dapat nasa tamang context without abusing it. By the way, sa harapan po ng Diyos, pantay-pantay po tayo. No? Sa body, with different function, there is no special function or special treatment. There is no such hierarchy or position. No? Tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang may kataas-taasang kalagayan. Kasi siya po ang ating head. If you really love me, no, and concerned about the church, and to our leaders or members, please, huwag niyo po kami hayaang mabulid sa maling paniniwala at false teaching namin. Kung meron pong mali, willing po akong tanggapin yun. No? Basta sabi nga, use the wisdom, use the scripture in correcting. No? Okay. If meron man, ano ang basihan? Scripture, interpret scripture, and test the spirit in us. Kung ano ba ang spirit na meron kami. Next, present everyone perfect in Christ. Philippians 2:15, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. Yung po yung sabihin na tayo nagiging perfecto. Kumbaga, tayo'y nakukumpleto. No? Yung role natin na maging ilaw ng mundo ay nasa atin. No? So, nagiging blameless tayo. Then, sabi po sa Ephesians 4:11-13, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Yun ang purpose ng mga may gift na yan, no? To build up the body until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness, ayun po, yung perfection, the fullness of Christ. Pag sinabing perfect, yung other version, ang sabi po nila dito is dito yung mature, no? So kailangan nagkakaroon tayo ng maturity sa ating pagkaka-Kristiyano. Our goal is not just to present the good news that save people through Christ's redeeming work,
but also to grow in maturity and perfection. Not only teaching them to make disciples, but mostly to have intimate relationship with the Lord and imitate Him, to have Christ-like characters. Ito po yung ating inner wealth o yung ating spiritual prosperity. This is like parenting and modeling to them. To train them to be independent, to feed and take care of themselves, and not to be much dependent on you. But point them to Jesus. To guide them in responding to each calling and know the part in the body, according to self-faith conviction and gift they have to support the ministry. And discernment on how to know false teachings. Be representative and not a replacement of Jesus. Huwag maging hero sa kanila, but challenge them in the ways they truly need. Ano ba talaga yung kailangan nila? And personally, encounter the goodness of God in themselves. Experience His great love. Next, invest efforts and hard works. 1 Thessalonians 2:9, surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We work night and day in order not to be burdened to anyone while we preach the gospel of God to you. Ito po yung tinuro, no, sa pamamagitan po na Apostol Pablo, na sila ay nagkaroon ng tent making na tinatawag, na nagtatrabaho po sila ng day and night. Not only to work for their support sa kanilang sarili, but also they are working na yung doon po sa ministry. No? Kaya sila ay nagtatrabaho talaga araw at gabi. So yung pangangailangan nila, hindi nila pinashoulder kasi ayaw nilang maging burden, pabigat doon sa mga taong dinidisciple nila. Matthew 16:24, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ano yung kailangan i-deny sa sarili mo? Kaya pala ganoon sina Apostol Pablo, no? Kailangan nilang magtrabaho para sa sarili nila, no? So they deny themselves. Kung ano yung mga ambition pa nila, iniwan nila lahat ng yan. Kung ano yung mga gusto pa nilang mangyari para sa sarili nila, iniwan nila ang lahat ng yan. And they take up their own cross. No, hindi nila ito pinabitbit o hindi nila ito pinabuhat sa iba para sila ay magkaroon ng comfort o hindi sila magkaroon ng paghihirap, but sila mismo binuhat nila ang kanya-kanyang cross, ang kanya-kanyang problema. One must willing to pay the cost of following Jesus, responding to His calling. This is the true basis or test of a genuine service. Serving will not only cost you financially, but also time, effort, and energy. Biro mo, it will make you weary, tired, and exhausted. But as a warn of this cost, some is still idolizing comfort of life. Yung kultura kasi natin ng tao ito, no, na nagtuturo sa atin na kapag hindi tayo at ease or uncomfortable tayo doon sa mga ginagawa natin, then may mali po doon sa ginagawa natin. Kaya this will lead into half-hearted discipleship. Kasi may kahati si Lord sa pagsisilbi mo. Kaya nga sabi niya, leave, iwanan mo, then follow me. Ano ba yung nagiging cause para magkaroon ako ng kahati sa puso mo? Iwanan mo yan. Though may karapatan si Pablo doon sa kinuha nilang Lord's collection to supply their needs, pero di na niya ginawa. Rather, nag-tent making siya for their supply at para di maging pabigat sa tao. Subalit sa panahon natin ngayon, di lang needs ang pinasasagot, pati mga wants. So these are evolved servants in new culture. Then Luke 14:33, He, same way, those of you who do not give up everything you have, cannot be my disciples. Kung di mo kayang i-give up yan, kung di mo kayang iwan yan, sinabi dito,
na hindi ka pwedeng maging disciple ng Panginoong Kristo. Same as Matthew 19:21, explaining those everything you have. No? Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. No? Yung sinasabi nating 2% perfect in Christ, sabi po dyan, if you want to be perfect, go, sell your possession. Ibig sabihin, yung nagiging pabigat sa'yo para ikaw ay mag-serve sa Panginoon, nagiging kahati niya, iwan mo, ipamigay mo. No? Serving is not for the ease of life, maging masagana ang buhay, but serving is full of sacrifices for others. Tinuruan tayo na unahin ang iba kaysa sarili natin. Reality check, baka naman ang gift mo is giving. Kaya gusto mo yumaman to support the ministry financially. For sure, God will bless your available resources at hindi teaching or pastoring ang binigay ng Diyos sa iyo. They might have multiple gifts naman pala. With blessed tent making. Ang mahirap yung wala tapos inasa sa iba ang mga wants. Make it sure walang conflict of interest. Bakit pinapabenta mga ari-arian mo at walang matira sa iyo? Pero ngayon, kabaliktaran po. They went into service and ministry to gain possessions. No? Lean on Christ's mighty power. Hebrews 4:16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. No? So pagka ikaw lahat ng mga pangangailangan mo, ibibigay yan ng Panginoon. No? Just lean on Him. No, depend on Him. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. John 15:5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Pinapakita dito na wala po tayong magagawa pag wala po ang Panginoon sa atin. No? We cannot depend on ourselves. No? So kaya pala Jesus wants us to leave everything behind. For us to depend on Him totally. Kasi kung meron kang lahat ng yan, diyan ka maging dependent. No? Pero kung wala ka, to the point na talaga na di mo na alam kung saan ka kukuha, so doon mo may papakita na tatawag ka sa Kanya at talagang sa Kanya ka lang aasa. Kasi wala nang ibang paraan. Wala nang pag-asa, no? So, Panginoon lang ang ating pag-asa. Why discipleship takes a lot of energy, talents, and wisdom? The good news is, Jesus will give His for us. Though we exert our total efforts in truth, hindi naman tayo ang mag-a-act sa mga tao, tandaan po natin, no? It is Him that will move and work to transform hearts and lives. We are just vessels of His grace and glory. Make sure we will depend on Him, not on ourselves. We might fail to acknowledge our need for the Lord in our spiritual leadership. God wants our humble service in front of Him and in front of His people. Okay? So, before po tayong mag-end, no? Ito lang po, balikan na po natin to wrap it up, no? So, yung tanda po natin yung pupil, ano? So, para mas matanda natin yung ating pinag-uusapan, ano yung ibig sabihin ng P? Proclaim Jesus Christ in your life. Utilize all wisdom, warning and teaching para sa iyo at para dun sa inaalagaan mo o dun sa tinuturuan mo. Then P, present everyone perfect in Christ. Aning I? Invest efforts and hard works. Then L, lean on Christ's mighty power. So tandaan po natin itong mga to, then we could apply it every day sa buhay natin. Ating pong i-personalize to.
Sabay-sabay po. I am a pupil of Jesus. I will proclaim Jesus in my life. I will utilize all wisdom in warning and teaching. I present everyone, including myself, perfect in Christ. I will invest efforts and hard work, and I will lean on Christ's mighty power. Okay, sige po, let's pray.